Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay napapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang Anak at ibinigay sa Kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa Anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit hindi tumatalima sa Anak. Ang hindi tumatalima sa Anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Pa. At maligayang pagdating po dito sa ating buwan ng pagninisa, dito po sa Barangay 284 sa pamumuno po ni Chairman Melchor Garin at kasama po ang lahat ng kanyang mga kagawad, mga lingkod barangay at ang kanila po mga nasasakupan at patuloy po natin na iniaalay ang misang ito para sa kaligtasan, kalusugan ng lahat po ng mga nakatira dito sa Barangay 284. At lalong-lalo na po, sama natin sa ating misa ang kaluluwa ni Danilo na ngayon ay nahihimlay doon po sa kanyang kinalalagatan. Sa gabing ito na kung saan tayo po ay nasa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Si Kristo natunghayan natin ng ating pong balikan, yung ogunitain, no? Yung kanyang pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Sa ngayon, sa narinig nating Ebanghelyo ay muling binabalikan, no? Sa Ebanghelyo ni San Juan kung sino nga ba talaga si Jesus. Bago pa nangyari, bago pa natapos ang kanyang misyon, na tayo po ay mailigtas sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. So dito po, si Nicodemo ay isa sa mga Pariseo, mga namumuno noon sa kanila pong komunidad. So hindi lahat ng Pariseo ay against o kaaway ni Jesus. Mayroong mga Pariseo o mga saserdote din na napapaniwala din o napapaliwanagan sa kung sino nga ba talaga si Jesus. Malinaw po kasi na kailangan ma-establish yung identity ni Jesus. Tandaan po natin ulit, no? Si Jesus ay hindi kalahating tao, kalahating Diyos. Si Jesus ay totoong Diyos at totoong tao. Hindi half-half. Malinaw po ba yun? Na 100% yung kanyang pagkatao, kaya nga po nung namatay siya, yun ay katunayan, no, ng pagiging tao. Lahat ng tao dadaan sa proseso ng kamatayan bago tayo makatawid sa kabilang buhay. Kaya yun yung nagpapatunay at nagpapakilala na si Jesus, bukod sa pinanganak ni Maria, na dahil si Maria ay tao, si Jesus ay tao. Namatay, at yung kanyang pagkabuhay, yun naman ang nagpapaalala sa atin ng kanyang pagka-Diyos. Dahil Diyos lamang ang talagang maaring mabuhay muli, no? Tayo bilang tao, mabubuhay tayo, pero iba na tayo, no? Yung katawan natin ay maiiwan dito, mawawala ito, maaagnas ito, at yung ating lamang pong espiritu ang siyang pupunta sa kabilang buhay. Pero sa Jesus, buo pa rin yung kanyang pagkatao at pagka-Diyos ay hindi nawala. Kaya sabi po dito, no, na ang mula sa taas ay dakila at ang mula sa lupa ay tagalupa. Pero ito po yung nais niya na
ipaunawa din, hindi lang kay Nicodemo, maging sa ating lahat. Kaya maganda po no, na masuri din ano ba ang nilalaman ng ating mga isipan. Ano yung madalas na isinasaksak natin sa ating mga pag-iisip? Ano ba ang laman ng utak natin? Kung bibiyakin yan, ano ba ang laman yan? Kasi kung ano ang laman yan, yun ang madalas na lumalabas sa bibig. So kung ang laman mo tungkol sa tao, tungkol sa kung ano-ano mga bagay, kung ang laman niya ay tungkol sa politika, kapag kinausap ka, tungkol sa politika ang lalabas dyan. Kung tungkol sa kapitbahay, tungkol sa showbiz, yan ang lalabas dyan. Maging sa mga social media natin, no? Doon makikita din kung ano ang nilalaman ng ating utak, kung ano ang ating mga interest. Nga lang po, no? Kapag tinignan ba natin yan, ay naririyan ba yung konting kaalaman tungkol sa Diyos? Meron ba tayong masasabi tungkol kay Jesus? Meron ba tayong sinasabi? Meron ba tayong pinaguhugutan mula kay Jesus? O kung kani-kaninong influencer, kung kani-kaninong mga iniidolo yung ating pong mga pinaguhugutan. Kaya sana po sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito ay patuloy natin na kilalanin si Jesus, dahil kung makikilala natin si Jesus, kakayanin din natin ipakilala siya. Ngayon, kung hindi natin makikilala si Jesus, wala tayong maibabahagi din, lalo na sa inyong mga anak, lalo na sa inyong mga pamilya. Kaya suriin na mabuti, no? Simulan na natin muli, no? Punuin natin ang ating mga isipan ng tungkol sa salita ng Diyos, nang sa ganon, salita din ng Diyos ang lumabas sa ating bibig. Amen?